Sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayan mga kabayan, narinig niyo pong malinaw. Ngayon mga kabayan, tinanong po ang China. Ang China po ay naglabas, nag-presscon tungkol po dun sa sinasabing application daw po ni Pangulong Duterte ng kanyang asylum. Panoorin natin. Ang sabi po, ang bansang China ay hindi nakatanggap ng sinasabing application para sa asylum ng dating Presidente Duterte at ng kanyang pamilya sa Chinese government. Yan nandinaw po ng Tagalog mga kabayan Ano tawag po ni Mr. Abante? Pag nagpakalat daw ng fake news? Iba ito ang mga tanga Mga tanga daw po. Hindi po ako nagsabi nun Si Mr. Abante po yun. Para po sa kanya, pag nagpakalat ka ng fake news, ikaw ay tanga. Madam Vicky, GMA7. Papayag po ba kayo na sinasabihan kayo ni Sir Abante na tanga? Kasi nagpakalat po kayo ng fake news Paano po yun? Sir Abante, paano yun Sir Abante? Tatanga-tanga. Ito na nga mga kabayan pag-usapan nga po natin ito pong pinapakalat o pinakalat ng GMA7 kaugnay nga po dito sa paghingi daw po ni Pangulong Duterte ng asylum dyan sa bansang China na kung saan daw ay nireject nga daw po ng gobyerno ng China. Ito daw ay meron daw po silang mapagkakatiwalaang source mga kabayan. Yan po ay galing mismo dyan sa mga news anchor ng GMA7. Mga kabayan. Panoorin po muna natin ito itong si Vicky Morales mga kabayan sa kanyang balita patungkol nga dito. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayan mga kabayan narinig niyo pong malinaw Sinubukan po. Ayaw po kay Vicky Morales. Sinubukan po daw ni Pangulong Duterte na humingi ng asylum. Kumbaga gusto niya palabasin, gustong tumakas ni Pangulong Duterte. Sinubukan humingi ng asylum sa China, ngunit ito daw ay na-reject. Ayon po yan sa mapagkakatiwalaang source ni Vicky Morales mga kabayan. Ulitin natin. Para malinaw mga kabayan. Ulitin natin Vicky Morales, ulitin mo. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Malinaw malinaw na malinaw. Humingi ng asylum, na-reject, ayon sa mapagkakatiwalaang source ni Vicky Morales. Ano pong nangyari? Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na Enero pa lang daw. Enero pa lang, pinagpaplanuhan na daw po ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ayon ulit po sa pagkakatiwalaang source ni Vicky Morales. Enero pa lang January pa lang. Yan ang balita ng GMA7. January pa lang. Tandaan niyo mga kabayan maging matalino po tayo dito sa balitang to. January, nagpaplanuhan na ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. Sino nagpaplano? Siyempre yung mga aresto, si Torre, di ba? PNP, sino ba? Interpol, ICC, siyempre gobyerno. Yang mga yan DOJ, kasama yan.
January pa lang daw pinagpaplanuhan na ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. Alam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Anong tawag doon sa pinagplanuhan ng January? Oplan Tugis. Ayon sa GMA7. Okay? Galing daw sa kanila mapagkakatiwalaang source. Utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte. Mga bayan, sino nagutos? Si Marbil na huhulihin si Pangulong Duterte pag lumabas ang warrant galing sa ICC. Di ba? Ano po yung lagi sinasabi ni na Marcos tungkol dyan? Simula nung naaresto si Pangulong Duterte. Ano pong sabi? Hindi kami makikipagtulungan sa ICC. Bakit sinasabi po ng GMA7? Yung Oplan Tugis daw, inutusan ni Marbil, si Torre, nahuliin si Pangulong Duterte pag lumabas na yung ICC warrant. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Ang gobyerno o ang GMA7? Dapat malinaw yan, mahaba yan. Di ba? Bakit? Pinag-uusapan yung fake news eh. Di ba? Kasi kailangan, pag may fake news, kailangan may mag-sorry ayon kay Abante. Di ba? Pag may fake news, kailangan may mag-sorry. Dapat, it's either si Bongbong Marcos magsasorry o kaya yung si Vicky Morales na nagsasalita. Ituloy po natin yung balita. Para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Mga kabayan, may source po talaga eh. Merong source po ang GMA7 tungkol din sa binabalita po din ng yan. Diba? Malinaw na malinaw. Meron po silang source, si Vicky Morales. Na nagsasabi sa kanila, nag-feed sa kanila ng balita. Kaugnay nga po dyan. Tapos sinasabing asylum application ni Pangulong Duterte. Next. Ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, Ulit. Ano sabi? kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Nag-apply daw po. Malinaw na malinaw. Nag-apply daw po ng asylum si Pangulong Duterte sa China, ngunit tinanggihan ito. Ibig sabihin, rejected. Tandaan niyo yan, Titindinin nyo, Kayo pa nagsasabi, Hindi kayo fake news. Sige, tuloy. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3, kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG.
PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Bago pa maaresto Bayan, mga kabayan, ha, kompleto balita, ha? Galing po yan sa GMA 7. Meron po silang insider o mapagkakatiwalaang source na ang ating Pangulo ay nag-apply ng asylum sa China. Yan po ang balita nila. Oh, ngayon, mga kabayan, tinanong po ang China. Ang China po ay naglabas ng nag-presscon tungkol po dun sa sinasabing application daw po ni Pangulong Duterte ng kanyang asylum. O, panoorin natin, mga bayan.我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程。 Ta-translate ko sa inyo dahil dati po akong galing sa China. Oh. Ano po sabi? Chinese po kasi yun eh. Ang sabi niya, ni Chinese spokesperson, gusto ko lamang ipaalam sa inyo, na si Mr. Duterte at ang kanyang pagbisita sa Hong Kong ay isang pribadong bakasyon. Yan. Na-translate ko yan sa inyo. Tuloy mo, Mr. Spokesperson. 中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。 ang sabi po, ang bansang China ay hindi nakatanggap ng sinasabing application para sa asylum ng dating Presidente Duterte at ng kanyang pamilya sa Chinese government. Yan nandinaw po ng Tagalog, mga kabayan Ulitin ko, ang China ay hindi naka-receive ng sinasabing application form para sa asylum ng dating Pangulong Presidente Duterte at ng kanyang pamilya sa Chinese government. Napakalinaw, mga kabayan Tuloy mo, Mr. Spokesperson. 庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露， Sabi po niya, para po doon sa sinasabing insider, yari kayo ngayon o mapagkakatiwalaang sources. Yan yung sinasabi ng GMA7, mga kabayan Diba? Ulitin ko, para po doon sa mga sinasabing mapagkakatiwalaang sources na gumawa o nag-imbento ng mga bagay na ito, amin pong inaasahan ang mga kaibigan namin sa media. Tutuloy ko kasi putol yan, mga kabayan 透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Amin pong inaasahan ang mga kaibigan namin sa media na maging maingat sa pagkakaroon ng kanilang sariling panghuhusga and not take any truths at wag gawing tama o wag gawing katotohanan yung sinasabi ng kanilang mga insider o yung tinatawag nga nilang
mapagkakatiwalaang sources. Tuloy ba? 切勿轻信。 Oh, yun lang mga kabayan. Napaka-brief, Napaka-brief po nung sinabi ng kanilang Chinese spokesperson. Ibig sabihin mga kabayan, pinabubulaanan po ng bansang China yung kwentong kutsero ng GMA7. Ibig sabihin po mga kabayan, fake news po yung binalita ng GMA7. Ngayon mga kabayan, ang tanong, dahil nga napag-uusapan na po yung fake news na yan di po ba? Nung hearing, ano po ang tawag ni Abante sa gumagawa ng fake news? Ano po? Hindi po tayo sasagot yan. Si Abante po ang sasagot yan. Mr. Abante, sige. Anong masasabi mo? Dahil ang GMA7 ay nagpakalat ng fake news. Ibigay ng opinion lang impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Huwag kayong basta magbibigay ng opinion lang ninyo. Bawal na po kasi ang opinion ayon kay Abante. Ilabas ninyo kung may dokumento kayo, GMA7. May dokumento ba kayo? Ilabas nyo kung sino yung source nyo. Diba? Fake news kayo Kaya kailangan, kasi nga sabi nga rin niya Abante, pag wala kang ebidensya, wala kang source, ano ka? Fake news ka. Ngayon pag sinabi ng China, na hindi naman humihingi ng asylum si Pangulong Duterte. GMA7? Ano nga ulit yan? Pakiulit nga yun, Mr. Abante. Pakiulit, Mr. Abante. Not next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Labas nyo yung dokumento. GMA7? Umari, ilabas nyo yung mapagkakatiwalaang sources po ninyo dyan sa fake news po ninyo. Dahil lumilitaw, nagpakalat po kayo ng fake news Nagpakalat po kayo, bakit? Yung sinasabihan yung pinasahan ni Pangulong Duterte ng asylum application. Tinanggi, wala po silang natanggap anong tawag po sa balita ninyo? Fake news. Di po ba? Ngayon, ilabas nyo po yung ebidensya ninyo para malaman namin kung nagsasabi kayo ng totoo at yung China yung fake news. Diba? Ilabas mo yung mapagkakatiwalaang sources ninyo. Sabi po ni Abante yan hindi po galing sa akin yan. Analogy po ni Abante yan. Ginagamit lang po natin. Diba Mr. Abante? Tuloy mo. At meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Naiinsulto po si Mr. Abante. Madam Vicky Morales. Naiinsulto po si Mr. Abante dahil wala po kayong maipakita na ebidensya. At kayo po ay nabuking na nagpe-fake news po. Madam Vicky Morales. Ito pa galing kay Mr. Abante. Naiinsulto po siya Baka sa susunod kayo po yung ipatawag dyan. Mr. Abante, tuloy mo. To show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted with your statement. Galit na po Inuulit na po niya. I am insulted. Naiinsulto po siya kasi nagpe-fake news din po kayo Galit po sa fake news niya si Mr. Abante. Madam Vicky Morales, paano po yan? Nahuli po kayo. Tuloy mo, Mr. Abante. Again, my apology, sir, and noted po, has not, pasensya na po. Yung binabanggit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces. Kaman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga Anong tawag po ni Mr. Abante? Pag nagpakalat daw ng fake news?
Ha? Mga tanga daw po. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Si Mr. Abante po yun. Para po sa kanya, pag nagpakalat ka ng fake news, ikaw ay tanga. Madam Vicky, GMA7, papayag po ba kayo na sinasabihan kayo ni Sir Abante na tanga? Eh kasi nagpakalat po kayo ng fake news eh. Paano po yun? O Sir Abante, paano yun Sir Abante? Tatanga-tanga ang gobyerno. Ha? Si Sir Abante po yun, ha? Eh, yun lamang po mga kabayan ng ating balita, ha? Na nakahuli po eh. Booking na booking po. Paano po yan? Pag ang mainstream media po ay nag-fake news, okay lamang po ba yan? Okay lang po ba yan? Kinuha lang po natin yung analogy ni Sir, Mr. Abante patungkol dito. Na pag ang fake news, magawa ka, nagpapakalat ka ng fake news, eh tatanga-tanga daw po. Ha? Kailangan niyo po ba mag-sorry, GMA? Eh, hindi natin alam. Eh, malaking kumpanya po kayo eh. Hindi po ba? Pero para po sa mga ordinary Pilipino, booking na booking po kayo. Bakit? China na po nagsabi, hindi po totoo yung pinapakalat niyo po sa balita ninyo. Ha? Oh, yan ang katunayan mga kabayan. Na, di ba? Hindi ibig sabihin na binalita mo yan ngayon. Ha? Eh yan na yung katotohanan ngayon. Kasi balang araw, may magdidebunk yan eh. Ngayon, pag nadebunk ka, sinungaling ka. Kasi pinakalat mo yan eh. Binalita mo. Hindi po yan opinion. Balita po yan. Iba po ang, ayon na rin po kay Senator Chis Escudero, iba ang opinion sa balita. Ang balita, pinoportray mo as totoo. Oh. Pag mali yan, fake news yan. Ang opinion, walang tama, walang mali sa opinion. Ayon po kay Senator Chis Escudero. O, hanggang dyan na lang no, mga kabayan, ha. At sana napanood nyo po kung paano po nagpakalat ng fake news ang GMA7. Ha? Yun lamang po. At maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa kabila nating channel. Paalam.